Ito pa rin ang isa sa pinaka nakakatakot na disaster film na napanood ko. Matagal-tagal na to pero yung mga nangyayari dito sobrang relevant pa rin niya hanggang ngayon. Susundan natin dito ang ilang mga estudyanteng nasa New York para sa isang palaro. Sa hindi inaasahang pangyayari, dito nga sila maaabutan ng masamang panahon kung saan kakailanganin nga nilang makatakas sa malakas na bagyo at sa napakalaking tsunami. Dahil sa paglala ng panahon, dito na nga sila matatrap sa loob ng isang library kung saan unti-unti nang lumalamig ng sobra-sobra doon sa may labas. Kaya naman sa mga susunod na araw, dito nga nila kakailanganing makaligtas ng magkakasama kung saan sa kabilang banda, dito nga sila ililigtas ng isang tatay na gagawin ng lahat para maligtas yung anak niya na hindi nga magiging madali dahil bukod sa mga baha at malalakas na hangin, kakailanganin din niyang makasurvive sa napakalamig na panahon. Title ng movie, The Day After Tomorrow. Sobrang nostalgic nitong panoorin para sa akin na naaalala ko yung elementary or high school days ko habang pinapanood to eh. Buong movie, wini-wish ko lang na makasurvive yung pulubi tsaka yung aso niya eh. Yung favorite scene ko sa may movie na to, yung rumaragasa na yung tsunami doon sa may city, sobrang intense and cool nung pagkakagawa eh. By the way, available to sa Netflix kung gusto nyo panoorin, pero kung gusto nyo ng review muna, then manood muna kayo. Yan. I'm a sucker for disaster films. Alam mo yung mga movie na naghihiganting environment sa pang-aabuso ng mga tao, ayun yung mga tipo ko ng movie eh. In this film, I love how they set everything up kung paano nga ba ito lahat nagsimula at bakit nga ba ito lahat nangyayari kasi it helped made what's happening in the film much more scarier. Ang nakakatakot dito, even though yung mga natural disaster na nangyari here medyo alanganin mangyari, yung kakulangan sa gobyerno, ayun yung talagang nangyayari sa totoong buhay. Unang-una with the lack of action from the government nga, knowing na may mga experts na nga nag-warn na pwede nga itong mangyari, pero ayun, hindi naman sila uma-action at gumagawa ng solusyon nga bago itong mangyari. Katulad sa Pilipinas, tuloy-tuloy lang yung sobra-sobrang pagmimina, tuloy-tuloy lang yung pagsira ng kagubatan at mga kabundukan, ayun yung mga problemang nagiging dahilan para mangyari yung mga nangyari dito sa may film eh. Na even though fiction tong film, etong part ng film na to, ayun yung totoong nangyayari na mas nakakatakot. Kahit nga hindi mangyari yung ganitong-ganitong sa may movie, meron pa ding magiging epekto yung pagkasira ng mundo sa atin bilang mga tao eh. Kaya nga bilang mga tao, kailangan nga nating bantayan at aksyonan tong mga ginagawang pagkasira nga sa may mundo. Speaking of tao, I like the human characters in this film as their characters, pero story-wise, I felt na hindi sila masyadong nagamit. Kumbaga, surface level lang yung in-explore sa kanila. For a 2-hour film, sobrang bilis lang at tuloy-tuloy lang nga yung flow ng story, and kahit na di could have done more with the premise and the characters, malinaw naman din yung story. Although may mga inconsistencies lang and butas lang doon sa may story, lalo na with the actual disasters na may mga parts na sobrang unrealistic, pero sige. As a personal opinion ko lang, I think I would have loved the ending more if it would have been much more depressing. Pero yeah, it's an early 2000 film, so alam mo yun, kailangan ng happy ending, so okay lang din yun. Ayun ang title ng movie, The Day After Tomorrow, and ang torta rating ko ay 6 out of 10.